bukod dyan, mga kababayan, dito tayo. Ano yung sunod, Ken? Naku, ito na. Mga kababayan. Dito tayo kay yung bagong NBI director. Ano yan, Kent? Yung bagong NBI director. Dito tayo ha, kay ang bagong NBI director, mga kababayan, ay si anong pangalan ito? Melvin Matibag, no? NBI Director Attorney Melvin Matibag. So ngayon, mga kababayan, itong si NBI Director Melvin Matibag, mga kababayan, ay nagsalita. Bakit? Kasi ganito po ang nangyari, mga kababayan. Punta tayo dito sa VNC Matibag. Sa Billionaire News Channel tayo, mga kababayan. Ito po. Wait lang ha, may ads lang. Newly appointed NBI Director Melvin Matibag has addressed key issues following his formal assumption of his duties at the agency. Andrea Salve is on the phone for the details. Andrea, go ahead. My newly installed NBI Director Melvin Matibag has given his assurance that politics has no place and will never have a place in his leadership of the government's premier investigative agency. He stressed that public service must remain impartial regardless of who appointed to the post. Dito tayo sa Tagalog, mga kababayan. Isinagawa na ang opisyal na turnover ng pamumuno sa National Bureau of Investigation ngayong araw. Mismong si outgoing Acting Director Angelito Magno ang nagpasa ng NBI leadership kay Attorney Melvin Matibag. Itinalaga at nanumpa bilang bagong NBI Director si Attorney Matibag noong nakaraang linggo. Bago ito, nakilala muna si Attorney Matibag bilang dating Secretary General ng PDP Laban. Nagsilbi rin siyang Chief Executive Officer. Secretary General ng PDP Laban. Sa madaling salita, tauhan po yan ni Digong. At nagsilbi rin siyang ng National Transmission Corporation noong Administrasyong Duterte. Ngayon, mga kababayan. So ngayon, eto mga kababayan, in-issue nila ngayon. So, delikado ba ang pag-appoint ni PBBM kay Attorney Melvin Matibag bilang NBI Director? Delikado ba? Kasi mga kababayan, DDS daw to. Ngayon, eto na. Gusto kong ipakita sa inyo mga kababayan na magulat kayo. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, si Attorney Melvin Matibag, na ngayon ay NBI Director Matibag, ay hindi na po siya DDS. Bakit? Mga kababayan, siya po ay dating member ng PDP Laban. Group, Secretary General, parang ganon, ng PDP Laban. At siya po, mga kababayan, ang nag-file ng disbarment case kay Harry Roque dahil sa paninira kay PBBM na gumawa ng peking video na nagpulburon si PBBM. Sa mga hindi po nakakaalam, si Attorney Melvin Matibag na dating General or Secretary General ng PDP Laban ni Digong at Administrasyong Digong may posisyon ito. Siya po ang nagpa-file ng disbarment case kay Harry Roque. Dahil sa paggawa ng peking video na nagpupulburon si PBBM. Imagine, PDP Laban versus PDP Laban, attorney versus attorney, kinontra ni Melvin Matibag si Harry Roque dahil fake news. So ngayon mga kababayan, dapat ba siyang pagkatiwalaan? Para sa akin, sa 100%, 50-50. Pero iginiit ni Matibag na hindi daw siya tao at hindi daw siya panig sa mga Duterte. Mismo siya daw ay nag-apply. So continue natin. At sa puntong ito, magkakausap natin ang bagong hepe o bagong NBI Director na si Ayan. Attorney Melvin Matibag. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Sherry, at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa, isang magandang tanghali po. Bago ko po puntahan yung inyong gagawing plano or pamumuno sa NBI, dito muna po ako sa ibang issue, no? Director Matibag. Director,
nabansagan po kayo, bansag po sa inyo ngayon ay from Duterte ally to Marcos appointee. Ayan. Kumpirmasyon ba ito na hindi na kayo talaga kaalyado ng pamilya Duterte sa gitna po ng Ang galing ni, ni ba to? Si Cheryl Cosim ba to? Si Pinky Webb. Cheryl Cosim ba yan, mga kababayan? Ang galing mag-interview nyo. Direct to the point na hindi ka na ba talaga kaalyado ng pamilyang Duterte? Diba? Pakinggan nyo, mga kababayan, kung ano reaksyon ni Melvin Matibag. tensyon ng mga Duterte at Marcos? Unang-una po, Ma'am Cheryl, no, pardon me, pero yung ating pong posisyon na hinahawakan ngayon, hindi po tayo political eh. So, ang pakiusap ko po sana sa lahat, huwag nating tingnan kung saan ako nanggaling at kung nasaan ako ngayon. Tama naman. Ako ngayon ay NBI Director na may mandato Tama na naman. proteksyonan po ang bawat isa mamayang Pilipinas at ang ating pong bansa. So, para sa akin po, hindi po dapat naging issue yun. Kung pag-uusapan naman po natin ng malalim talaga yan, eh yung pong ating track record sa panunungkulan, baka po yun ang nakita sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos para bigyan tayo ng pagkakataon na manungkulan po sa kanyang administrasyon. Ngayon, mga kababayan, ganito yan. Bigyan ko kayo ng kwento. Kung bakit umalis yan sa PDP at sa kampo ni Digong at pumunta kay PBBM. Kabahan ka na, Sara. Kabahan na kayo, mga DDS. Ang kwento po dyan, ganito. Mga kababayan. Siya po ay Secretary General ng PDP laban ni Digong. Kaya isa sa rason po na umalis yan doon. At ni minsan naging DDS na umayaw sa pagiging DDS dahil po, mga kababayan, sa kanyang paninindigan. Ganito. Siya po ay DDS noon. Pero nakita kasi niya ang peke na ginawa ni Harry Roque, pinitisyonan si Harry Roque at finailan niya ng disbarment case dahil hindi magandang pangitain at hindi magandang tignan na ikaw ay isang abogado na may sinalaysayang may sinumpaan, no, at sinumpaang salaysay na hindi ka gagawa ng anumang kasinungalingan at krimen according sa iyong code of ethics and code of conduct as a lawyer. Ang nangyari, mga kababayan, gumawa ng pekeng video na galit kasi nadadamay ang PDP laban. Nagalit siya kasi nga nadadamay ni Harry Roque ang PDP laban dahil sa paggawa ng fake news. So, finailan niya ng disbarment case si Harry Roque. Ito ang sagot ni Harry Roque ngayon. Kaya po siya umalis doon, mga kababayan, kasi pinagtulong-tulungan siya ng PDP kaya napatalsik. Pinagtulong-tulungan siya. Ang nangyari po kay Attorney Melvin Matibag ay parang si Madriaga. Para siyang si Ramil Madriaga. Pagkatapos humingi ng tulong, pagkatapos sinampahan si Harry Roque, mas kinampihan pa si Harry Roque kaysa sa kanila na nagserbisyo naman ng tapat. So ngayon ang ginawa niya, pag initan niyo ako, pues, lalayas ako. Kinawawa siya doon, pinagtulong-tulungan siya. Kaya ngayon, mga kababayan, ito po yung nangyari. May post ngayon si Harry Roque. Ayan, ito na ha. Ito po ang post ni Harry Roque, mga kababayan, patungkol kay Matibag. Ito. Gantimpala ang posisyon. Ayan. Binira na agad ni Harry Roque. Actually, mga kababayan, si Attorney Melvin Matibag, titirahin to ng mga DDS. Take note, 3 days from now, siguro Martes, Miyerkules, content nila to. Maniwala kayo sa akin. Si Attorney Melvin Matibag or Director Melvin Matibag ng NBI, ito ay tatargetin ng mga DDS. Una, sabi ni Harry Roque sa News 5, gantimpala ang posisyon. Pinabulaanan ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag, ang akusasyon ng dating presidential spokesperson Harry Roque na gantimpala ang pagkatalaga sa kanya sa ahensyang NBI. Kaugnay ito sa paghahain ni Matibag ng disbarment case laban kay Roque. Ayan na. Mga kababayan, humanda kayo dito. Ikaw, Harry Roque, putang ina mo ka, humanda ka. Initan mo si Melvin Matibag, siya ang NBI ngayon. Putang ina ka, Interpol at NBI. Yan ang close. Red notice ang dating sa'yo, Roque. Maniwala ka sa akin. Natanggap na ang gantimpala ng nagsampa ng disbarment case sa akin. Yan ang sabi ni Harry Roque.
Napakahirap ng trabaho sa NBI. Parang hindi yata gantimpala. Yan ang sabi ni Melvin Matibag. Nako, ito na, Harry Roque. Nakatanggap na daw ng gantimpala si Attorney Melvin Matibag or Director Melvin Matibag ng NBI pagkatapos daw magtraidor sa PDP, ayun, na kay PBBM na. Kung ikaw ba naman, gumawa ka lang naman ng ikakabuti ng grupo ninyo. Kasi, sa totoo lang mga kababayan, sa ginawa kasi ni Harry Roque, nasisira ang PDP laban. Kasi ilang beses si Harry Roque, dawit sa Pogo. Nung ipinatawag, tumakas siya. Pangalawa, gumawa ng peking pulburon video. PDP, damay. Mga DDS politician, damay kay Harry Roque. So ngayon, ang ginawa nito ni Melvin Matibag, finailan siya ng disbarment case, si Roque. Kasi hindi maganda yan. Nadadamay ang grupo na PDP laban. Ang nangyari mga kababayan, imbis na siya, niligtas niya ang PDP laban, siya pa'y pinag-initan. Diba? Siya pa ngayon ay natalsik doon. So, ginawa niya, pues, ipatalsik niyo ako, maghanap ako ng paraan kung paano ako babangon muli. Kaya ngayon mga kababayan, kayong mga DDS, hinay-hinay. Ang makakambangga ninyo, kilala kayong lahat. Secretary General ba naman ng PDP? Sinong hindi makakaalam? Magulat kayo, yung mga sikreto ninyo, ibubulgar niya bigla, magulat kayo. Yung mga hideout ninyo, alam niya, PDP laban Secretary General siya eh. Diba? Yan ang sabi ngayon mga kababayan na weak leader si PBBM. Yan ba ang weak? Yan ba ang weak leader? Sabihan niyo ko weak? Sige. Kunin ko yung Secretary General niyo, gagawin kong NBI Director. Putang ina, sige, tignan ninyo kung saan kayo magtago ngayon. Yan ba ang sinasabi ninyong weak? Sige, sabihan nyo kung weak. Kukunin ko yung Secretary General ng PDP Laban, gawin kong NBI Director. Tignan natin kung lahat ng taguan ninyo hindi mabubulilyaso at malalaman. Diba? Tignan lang ninyo kung hindi. Tignan ninyo kung hindi kayo mabibisto at mahuhuli isa-isa. Tandaan ninyo, galing PDP yan. Continue. Kapag paumanhin niyo po, Director, hindi po kasi maalis. Alam niyo naman ngayon, maagang nagsimula ang politika, mainit na usapin. Kasi nagsimula ito nung kumalas kayo sa PDP Laban noong kasagsagan ng issue sa confidential funds ni VP Sara noong 2023. Ayan, kumalas siya doon, mga kababayan. Nung nalaman nga niya na hindi ito maganda, PDP Laban, ako dito may posisyon. Nakaw yan eh. Ayaw kong masangkot dyan sa nakawan na yan. Ano po ba ang masasabi nyo na hanggang ngayon ay issue pa rin ito at grounds pa ng impeachment sa kanya? May ads lang mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kabahan kayo. Mga DDS, kabahan kayo. Ngayon yung sabihin weak si PBBM. Unang-una, yung dahilan po talaga na resignation ko ay doon mo sa inyo nabanggit. Yung aking pong may bahay ay siya po ang congresswoman po sa aming distrito at nung siya po ay nahalan na congresswoman after a year, she decided to join Lakas, which is the political party of the speaker at that Martin time. Romualdez, Lakas. So nung sumali po siya ng Lakas, ang sa akin pong pananaw, hindi maganda sa panlasa na ako'y mananatili pa rin miyembro ng PDP Laban. Ganun nagkakaroon na ng sigalot ang dalawang partido na yon. Kaya po ako ay bumitiw. Doon naman po sa issue ng confidential funds, baka yung binabanggit po ninyo, I wrote an article dahil nagsusulat po ako noon sa Daily Tribune objecting to the using of confidential funds sa mga agency na hindi naman po tasked for investigation. Kaya sabi ko, ang DepEd, ang Office of the Vice President, hindi kapat binibigyan ng confidential fund. Kaya umalis siya doon. Kasi dapat ang DepEd at ang Office of the Vice President, wala dapat confidential fund yan kasi may presidente naman. At ang DepEd, hindi naman siya party ng sandatahang lakas. Bakit lagyan mo ng confidential fund? Hindi naman siya parte ng intelligence. Hindi naman siya sundalo. Hindi naman siya army. Hindi naman military. So, nilagay niya doon sa kanyang artikulo. Ang nangyari mga kababayan, pinag-initan siya. Tapos ang sabi ngayon, ayun.
And that is against the stand of the party at that time. So kung meron pong stand ng partido na hindi ko kayang tanggapin on my legal and personal capacity, eh, mas mabuti po siguro na ako ay umalis at ibigay dun sa mga tao na mas maniniwala sa kanila pong paninindigan, yung magkaalay po yung paninindigan. Oh, diba? May reaction po kasi dyan si Attorney Harry Roque. Ano pong masasabi nyo na reward mo raw yung appointment sa NBI, dahil nga po sa disbarment case na isinampa nyo ho sa kanya kaugnay ng Polvoron issue noong 2024? Ayan. Well, unang-una po, nire-respeto natin yung bawat pronouncement at opinion ng bawat isa. Yung pronouncement po ng dating Secretary Roque, nire-respeto po natin yan. Lamang po, ang para sa akin po, para sabihin niya na reward, siguro po maganda tingnan yung track record ko nung ako'y nanungkulan sa gobyerno. Hindi naman po ako Ayan. nanungkulan lang sa gobyerno ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte. Pati po sa administrasyon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Oh, kita nyo? Yan ang mga taong dapat pagkatiwalaan. Bakit? Panahon ni Gloria, hindi kurap. Panahon ni Digong, hindi kurap. Kaya nga wala silang mabutas dito eh. Sa panahon ni Gloria, walang mabutas sa kanya kasi hindi nga siya kurap. Sa panahon ni Digong, walang mabutas sa kanya kasi hindi nga siya kurap. Kaya kung kahit saan siya pupunta, tatanggapin talaga siya. Kasi wala naman siyang record eh. Diba? Yan mga kababayan, hindi matanggap ng mga DDS kung bakit siya ginawang NBI director kasi hindi nga siya kurap. Is yung pagnanakaw, is yung katiwalian, is yung buwaya, is yung kawatan, wala. Kung ikaw naman walang issue, malamang tanggap ka. Diba? Oh. Wala naman siyang issue pagnanakaw, wala naman siyang issue kung ano-ano. Eh di ngayon ang problema dyan mga kababayan, paano ang mga DDS niyan? Good luck sa inyong lahat. Nako, patay kayo dyan. Diba? Ito po'y nanungkulan na rin. Siguro naman po, kaya tayo pinagtiwalaan ng Pangulong Bongbong Marcos, ay nakita po ang ating track record sa panunungkulan na maaaring makatulong po sa administrasyon at sa ating pong bayan. Oh, di ba? Nakita kasi ni PBBM na wala siyang record doon ng pagnanakaw. Wala siyang record doon na katiwalian or kung anumang pagtraidor. Oh. Kaya, pasok. Oh. Eh, ang tanong ngayon, dapat ba siyang matakot o ang mga DDS ang matakot sa kanya? Tingnan mo, Harry Roque. Sasabihin mo pa, reward ni PBBM yan? Hindi yan reward, Harry Roque. Bakit siya bibigyan ng reward? Kasi pinadisbar ka. Sino ka ba, Harry Roque? Putang ina mo ka. Isa ka lang namang dihamak na baklang butanding na may nana ang tuhod. Diba? Formal nang na-turn over ang pamumuno ng NBI sa inyo. Director, kumusta ang first day? Well, marami pong kinakausap, marami pong kailangan pag-aralan. Kanina po, nanggaling ako sa opisina kasama si Director Lito Magno. Nagpunta kami sa opisina ni Secretary Eric Bida para po sa mga direction pa at sa pagtutulungan po para mas maging epektibo po ang pagkasagawa ng mandato po ng ating pong ahensya. At so far naman po, I think we're hitting the ground running already. Magkakaroon po ako ng mga briefing sa iba't iba pong departamento rito para po mapag-aralan ko ng gusto at magawa po yung ating pong dapat gawin para sa ikabubuti po nating lahat. Travel with peace of mind with our Diba? Yun po yun, mga kababayan. No? So, yun lang, mga kababayan, yung ating live, no? Sa mga oras na ito at mamaya may live po tayo, no? Ulit, so, kitang-kita nyo naman, ayan na, kabahan na kayo, mga DDS. Ombudsman, si Puying. NBI, si Matibag. DOJ. Patay kayo niyan. Nga kayong lahat. Nako. Ngayon ninyo sabihing weak si PBBM. Patay kayo. Yung pinalit sa NBI, matapang. Binangga ang mga DDS. Ngayon, subukan ninyong banggain. Subukan ninyong banggain, lahat kayo kilala. Di ba? Patay kayo. Ngayon yung sabihang weak si PBBM. Siyempre, pipiliin ko kayo NBI director. Bakit? Lahat naman ang kumalaban sa akin, kilala mo lahat yan. Imposibleng hindi mo mahuli. Alam mo naman mga pasikot-sikot, naging kasamahan mo yan eh. Imposible namang hindi mo alam.
'Di ba? So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po, no?